So ito yung gagamitin nating maleta sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Oh. Ito po. Ito yung nabili ko sa sa Las Vegas, mga kainis. Nung pumunta tayong Las Vegas, Yan yung binili kong maleta. Ay, nako. Tapos ito lang yung mga dadaling ko. Usually, yung mga dadaling ko, karamihan, puro shorts. Kasi nung nakaraang pumunta tayo sa Pilipinas, ilang shorts lang yung nadala ko. Kasi nga mainit ang panahon sa Pilipinas. Kahit nung nakaraang December na umuwi tayo. Tapos ito, yan, mga sando lang. Yung mga cotton na pambahay lang. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, mga panggala natin. Yung mga ordinaryong lang. Yan lang ilalagay ko. Lagay ko lang na ganun. Mukhang hindi pa nga yata kasya Ilagay ko na nga ganyan lang. Pero hindi ko ayusin pa natin yan, mga kainags Ayusin pa natin yan. Ito mga salong itlog, yan. Yung salong itlog tsaka mga medyas. Tapos syempre yung mga bili ni nanay, kanyang mga fish oil tsaka glucosamine. To. Dalagay na rin natin. Tatansyahin lang natin, mga kainags, Tatansyahin lang natin, yan. Konti lang naman ang dadaling ko, isang maleta lang dadaling ko, tsaka isang packbag. Yun lang. Ayoko nang nagdadala ng marami. Gusto ko kasi pag bumabiyahe ako, komportable ako, mga kainags, Yung ayoko nang maraming masyadong binibitbit pag bumabiyahe ako. Nai-stress ako pag maraming mga binibitbit. Kaya as much as possible, ang gusto ko lang packbag. Ayoko na nga sana magdala ng ganito maleta, pero bagahin na lang natin yan. Ayan, kasya na, Yan lang naman, mga kainis. Wala na akong lalagay dyan. Yan lang. Yan na lang. Tapos yun, mga salamin. Baka makalimutan ko pa, Wala na, yun lang. Tapos sa packbag ko na yung iba, yung mga gamot ko. Tapos sa mga GoPro, mga camera, sa packbag ko na yun, sa aeroplano pagdadaling ko na. Yung mga importanteng bagay. Ito, dito lang, mga lang dito, mga damit, ganyan lang. O yan, okay na yan. Tapos na yan. Tapos na. Ayos na yan. Excited na ako, mga kainags, Lapit na. Ilang araw na lang. Sobrang excited para bang ang isip ko nandoon na sa Pilipinas. So, ang isip ko, naliligo na ako sa mga beach, sa mga ilog. Tapos kumakain na ako ng, naku po, Panginoon, sarap ng pagkain. Baka buti na lang may gamot tayo sa gout. Sa uric acid, Tapos sa empacho, meron na rin tayong gamot. Yun. Importante, syempre, mga camera, mga pang-vlog natin. Ayun lang. Kasi, gusto ko talaga sa Pilipinas pag nandun ako, gusto ko yung mga t-shirt ko, yung medyo, yung maninipis. Tapos kulay puti, yung ganun. Tapos cotton para ma-absorb niya yung pawis. Diba? Kaya yung mga dinala nating mga damit na yan, mga cotton yan. Ito, mga short. Yan, mas masarap kasi mag-short. Nagdala ako ng mga nung nakarang umuwi tayo sa Pilipinas, way back in 2023, nagdala ako ng mga ilang pantalon, hindi ko rin naman nasuot. Hindi hira. Kaya ngayon, alam ko na mga dadaling ko doon. Yan, shorts. Mga maikli. Diba? Mga kainis, mga maikling damit, maikling short. Maninipis na damit. Para presko. Diba? Tapos doon na rin tayo bibili ng sombrero. Kasi mainit doon. Yung sombrero ng gawa sa banig, yung binili rin natin nung nakaraan, doon sa palengke. Sarap pumunta sa palengke. Grabe, nakakamiss. Tara. Ay, nako po. Ang kapal, grabe. Sobrang kapal na ng snow ngayon, nag-snow na naman. Kakatanggal lang natin ng, kikita nyo naman, mga kainags, yung pathway natin, Diyos ko po, dyan ako nagpark ng sasakyan natin, gawa ng makapal na rin yung snow sa backyard, sa garahe natin sa backyard, Ito yung nilagay nating, lubog na rin, Nalubog na yung cord para sa mga black heater natin. Tatanggal ako ng snow ngayon, snow thrower, gagamitan uli natin. Pero ngayon, mga kainags, negative 33 ngayong araw na to. Malamig, sobra. Ramdam ko, pero gusto ko i-start yung aking sasakyan. Sana umandar kasi malamig ang panahon. Yun, nag-reply. Umilaw Ayan Yun. Hirap pero umarya. Ay, salamat Lord.
Ayos na yan. Whew. Ay, salamat, Mandar. Hindi nakasaksak yung black heater natin, pero Mandar. Yung snow sa bubong ng garahe natin, ano? Kapal niya, no? Grabe, oh, kita niya, yan, no? Oh. Di bali mga kainags, ano? Ilang araw na lang naman nating gagawin yung pagpapala ng snow ngayong December at ngayong January parating na 2026. Siyempre, puntan tayo sa Pilipinas, ano? Mag-i-enjoy tayo doon. Kaya lang, siyempre, inaalala ko si Mahal na Reyna. Tsaka si Mahal na Reyna nag-aalala din. Sabi niya, kung kakayanin niya raw ba ang pagpapala ng snow. Katulad ng mga ganyan, no? Di ba? Ganyan kakapal. Sabi ko, ganun talaga, no? Kailangan kahit papaano, paminsan-minsan, masubukan nyo yung mga ginagawa ko. Di ba? Halimbawa, wala ako sa bahay. Di ba? Dapat, masubukan nyo talaga. Nasusubukan naman nila Mahal na rin yan. Nagsushovel naman sila. Kaya lang, syempre, tinatanong niya yung sarili niya kung kaya niya raw ba. Sabi ko sa kanya, anuhin na lang kung gusto mo, doon na lang sa harapan. Yun na lang yung palahin mo. Tapos tuturuan ko siyang mag-snow throw o gumamit ng snow thrower. Sabi ko, tsaka nandito naman yung bunsong prinsesita natin. Tutulong naman yan. Pero syempre, ang snow naman dito mga kainags, hindi lang naman isang araw babagsak. Di ba? Especially pag January, February, malakas ang malamig, sobrang lamig yan. Tsaka syempre, pag nagkataong araw-araw may snow katulad niyan, diba? Nakakapagod talaga. Kung ako nga na lalaki, nagrereklamo na sa kakashovel lang snow, how much pa kaya si Mahal na Reyna, diba? Yun na nga, ano, mga kainags, ano? Baka yung iba sa inyo, or alam ko yung iba sa inyo, nabubuisit na, nagsasawa na sa tuwing mapapanood nyo yung mga vlogs natin. Araw-araw ay lagi na lang ako nagsushovel ng snow at nagtatanggal or nagsusnow thrower ng snow dito sa Canada, no? Ganun po talaga ang buhay natin dito sa Canada. Sabi ko nga, kung kayo nga nabubuisit na sa kakapanood sa akin or nagsasawa na dahil sa paulit-ulit kong pinapakita na nagsushovel ako ng snow, nagtatanggal ako ng snow sa likuran at harapan ng ating bahay, abay, how much ako pa, di ba? How much na kami pa na nakatira rito na araw-araw ay nagsushovel, nagtatanggal ng makapal na snow sa loob ng 6 na buwan, mga kainags, ano? O, di ba? Yan, so para doon sa mga gustong pumunta sa Canada, especially mga gustong tumira dito sa Edmonton, Alberta, Canada, ay meron na po kayong idea. Alam nyo na kung anong mangyayari kapag kayo ay naging homeowner dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Ito na yung gagawin nyo araw-araw during winter. Ang magpala ng snow, mag-snow thrower, unless kung kayo ay titira sa mga condominiums na meron ng condominium fee na may magtatanggal na ng mga snow sa harapan at likuran ng iyong bahay. Yan. Pero kung ganito ang bahay nyo, katulad sa atin, walang condominium fee, talaga naman kailangan paghandaan nyo yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kayo nakaupo lang, nanonood kayo, nabubusit na kayo sa akin. Tapos yung iba, sasabihin, nagsasawa na kami sa paulit-ulit mong ginagawang pag-i-snow na yan, wala ka na magawang content. Ganun po talaga, kaya nga po pinapakita natin ang buhay natin dito sa Edmonton, Alberta, Canada, kung ano yung buhay natin pagka itong winter, di ba? Iba naman yung pinapakita natin pagka spring, summer, or fall. Kung ano yung buhay natin dyan. So ano pang hinihintay natin na bago tayo magsawa, umpisahan na natin bago ako lamigin dito. Pati pagtawa ko, napoprose na rin. Tara, tirahin na natin. Negative 33. Lupit. Buti na lang, may snow thrower tayo. Madali lang, oh. Kasi medyo may kasamang tubig yung may kasamang tubig yung snow, mga kainags, ano? Ayan, dumidikit, oh. May kasamang tubig siya. Pero buti naman kaya ng snow thrower natin. Dito mga kainags, kung napapansin nyo, medyo namamatay yung aking snow thrower. Gawa nga ng merong konting kasamang tubig yung snow, kaya bumabara doon sa ating snow thrower. Pero ang ginagawa ko rito, inuurong-urong sulong ko at tinadahan-dahan ko yung pagdaan sa snow para kayanin ng ating snow thrower. Dahil talagang makapal talaga yung yung snow. At kung napapansin nyo dito mga kainags, kung ito ay ginamitan ko ng pala, yung minano-mano kong isosyobel, nako siguradong hindi ko matatapos to. At patigil-tigil ang trabaho ko, gawa ng mabigat yung snow na yan, tsaka makapal talaga. Talagang sasakit ang balikat ko, pati ang aking balakang siguradong sasakit talaga. Mabuti na lang may snow thrower na padala yung trabaho natin. Ayan, no? Bilis, no? Dito, iniwan ko muna yung snow thrower kasi mapoprostbite na yung kamay ko. Papasok muna ako sa bahay. Pumasok muna ako sandali sa bahay, mga kainags, kasi talagang sobrang lamig talaga.
So kahit na naka-gloves ako, talagang pumapasok yung lamig. Kinakatakutan ko kasi baka ma-frostbite ako. Kaya pumasok muna ako sa bahay. Pa-cool down, warm up. Diyos ko po, sarap. Sarap. Ay hindi, sakit pala. Hindi pa natin natapos yung ilan natin doon. Hindi pa natin natapos yung ating snow thrower. Mga 10 minutes, warm up tayo. Grabe, lamig. Negative 33. Gising ka na pala. Ang bihira. Dito na lang kita tuturuan sa backyard, mahal na Reyna, kung paano paggamit ng snow thrower. Buti na lang pala. Nagpahinga ako sa bahay. Kita ko si mahal na Reyna. Huli ka. Tuturuan kita mag-snowball. Kasi kanina sabi mo, inaantok ka pa. Ayaw pa bumangon. Kaya sinumulan ko na yung harapan ng bahay natin. Lamig, grabe. Bali, ang gagawin ko, pinahiram tayo ni mahal na Reyna ng isa. Liner natin, isa. Tapos suotan natin ito para makatulong sa kamay natin, Bali, 15 minutes tayo dito sa bahay, mga kainags. Talagang hindi ko pa kaya lumabas, gawa ng parang puputok talaga. Sobrang sakit talaga nung mga daliri ko, especially itong hinlalaki ko, yung hinlalaking daliri ko sa kanan. Grabe ang sakit. Ang ramdam ko talaga hanggang buto yung frozen, Kung hindi pa ako siguro pumasok sa bahay, baka ito ma-frostbite na itong mga daliri ko. Ayan na, mga kainags, ayos na, linis. Sandali lang. Ay, salamat sa snow thrower natin. Ay, salamat Lord. Naloba tayo, mga kainags, pero kalahati na yung natatanggal natin dito sa garahe natin, Ito na lang, tingnan nyo, kapal, diba? Charge muna natin. Very effective yung nilagyan natin ng liner yung ating kamay. Hindi ko na naramdaman yung lamig, mga kainags, Sige na, mahal na Reyna. Next time na lang kita tuturuan, naloba tayo Ingat ka madulas ang daan. Amazon. Yun, package. Panayin ang order natin ng Amazon ngayon. Umorder kasi ako ng goggles, mga kainags, yung panligo sa mga beaches. Mga beach, di ba? Uwi tayo sa Pilipinas, kailangan pagandaan natin. Kasi syempre, mahihilig tayo sa mapapadalas yung paliligo natin sa mga beach. Di ba? Doon sa Aroma Beach, San Jose Occidental, Mindoro, lahat ng beach, pupuntahan natin. Magsasawa tayo sa kalalangoy. Iyan. Maganda reviews nito kaya binili ko na. Diba? Maganda nga. Ganda nung kapit, hindi nga talaga papasok ang rito. Ramdam ko agad na hindi papasok yung tubig, Tsaka yung goma niya rito, ganda. Suabe. Tapos yung gilid, yung edge, talagang okay, Pero hindi pa natin nasusubukan, Syempre malalaman talaga natin yan pagka talagang sinubukan na natin sa ilalim ng tubig, ng dagat. Habang tayo'y sumisisid. Yan, di ba? Ayos. Katulad yan, delikado yan, mga kainags, Yung sinasabi ko sa inyo, yung cord nakaharang sa dadaanan, walang cover. Pag madilim to, baka may matisod, yan, Ayan, mga kainags, nakita niyo yung kulay pula na yan. Ibig sabihin, merong cord dyan, kaya alam natin kaya mag-iingat tayo. Ayan, Yan, mag-iingat tayo. Yun ang maganda. Ay, palubog ng araw. Ay, salamat. Ilang araw na lang, mga kainags, magandang araw po ulit. Talagang sobrang excited ako kada araw na dumarating, sobrang excited ako. Pero alam niyo, mga kainags, meron akong konting kaba Kinakabahan pa rin ako kahit papaano pagka sa tuwing ako'y pumupunta sa airport. Yung bang mag-check-in na tayo ng luggage natin, mag-check-in na tayo, papakita na natin yung mga dokumento. Lagi ako may kaba, lagi ako ninenervyos kasi baka ako parang merong aberya na naman. Alam niyo yun kasi may mga napapanood tayo sa balita na may mga bagahe na kung saan napupunta, 'di ba? Medyo hindi ko maiwasang kabahan kasi nga may mga experience na rin tayo na, 'di ba? Katulad nung nakaraang sabi ko nga, paulit-ulit ko na sinasabi na may dokumento palang e-travel na dapat gawin bago tayo pumunta sa Pilipinas. So hindi pa ako nakakagawa ng e-travel, at least daw dapat 3 araw before
na umalis tayo papuntang Pilipinas. Pero meron na ako, hinihintay ko na lang yung araw para makakuha tayo ng QR barcode. So yun na, tapos may mga passport na rin, kumpleto na rin, mga Philippine passport, sabi ko nga sa inyo sa nakarang vlog natin. Pero pagka nakalusot na tayo, nakapasok na tayo dun sa airport, yung maghihintay na lang tayo ng flight natin, dun pa lang ako makakahinga ng maluwag. Yan. Pero sabi, wag daw tayong dapat matakot. Basta kumpleto tayo sa dokumento at lahat. Diba? Sobrang excited. So makikita nyo ako ngayon mga kainis, ano? Makikita nyo ang paligid natin ngayon ay puting-puti dahil sa snow na makapal. At syempre hindi lang yun mga kainis, gawa ng makikita nyo rin akong balot na balot, di ba? Pero pagdating natin sa Pilipinas ay halos nakahubot-hubad ako sa aking mga suot na maikli. Yan. Tsaka nakachinelas lang tayo, di ba? Mainit. Nako, sobrang init doon eh. Syempre, noong nakaraang umuwi nga tayo, December, nainitan na ako eh. January. Actually, maganda raw umuwi sa Pilipinas mga January. December, January, February. Pag mga July na raw, sobrang init na sa Pilipinas. Baka manibago ang ating katawan kasi nasanay ng ating katawan sa malamig na panahon dito sa Canada. So yan mga kainis, maraming salamat. Hanggang dito lang yung vlog ko. Don't forget to subscribe po, click the like button, leave your message at hanggang sa muli po.